Hello Libra, salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus. General reading para sa sign ng Libra. Kunin niyo lamang po kung ano yung nakarelate kayo at itapon niyo ang hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yon. Maaaring sa susunod na buwan ang message to nang siyang makaka-relate tayo. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Bukod syempre sa algorithm, meron at merong mensahe kahit sa iisang card lang ang makaka-relate tayo sa ngayon. Minsan nga yung ibang sign nakaka-relate yung iba kasi pwedeng meron kayo ng specific sign na yun sa natal chart nyo. Pero pwede din naman na it's just the narrative that is applicable sa'yo. Uy, dalawa ang ano mo. Oh, Libra, what is this obsession that you need to let go of? This January, merong tao sa paligid mo na medyo parang ganito din yung tema ng reading mo last time. Merong kang, I don't know, boss ba to, tatay mo, father-in-law, pwede din na partner mo na mas matanda sa'yo. Very demanding. They are very creative, charming, smooth talker, pero magaling sa sales, maboka na tao, pero they are bordering controlling or bordering demanding. Parang dapat ganito ang gagawin mo, dapat ganyan. So, pwedeng love reading to sa karamihan sa inyo. Tingnan mo, pulang-pula pa parehas. Oh. There's a fierce energy around you, Libra. And pwede din naman na may addiction sa taong ito or codependence. Ano yung codependence? Yung parang hindi mo kayang mabuhay nang wala siya, kailangan katabi mo siya palagi, kailangan kasama ka sa mga ganap niya. Yan yun. Mukhang this January, you would make a decision o you would make it a point na magawa ng paraan na makalaya na sa devil na ito. Devil talaga yun. Actually, devil is a Capricorn. This is obsession. A soul contract na hindi mo mawaksi-waksi, hindi mo mabasag-basag. Parang connected ka sa kanya pero in a somehow toxic way. Reverse mo nakuha, so maaaring ikaw ay makalalaya na doon sa toxicity na yon, sa toxicity ng taong ito. May tao may tao talaga na may mahigpit na hawak sa'yo na nakokontrol ka pwedeng hindi deliberately, pero sobrang fierce niya, pero for some reason, nagsasubmit ka sa kanya. At yung tao na yan ay alam mo yun, pag tinatanong ka ng friends mo, subtly, o pahaging na parang, kumusta na si ano, si partner? Tapos sasabihin mo, okay naman siya, ang dami mong excuses na sinasabi tungkol sa, hindi, ganun lang talaga yun, hindi, ganun lang talaga yung attitude nun, blah, blah, blah. Siguro kung meron kang friends na nakakapuna nun, igagawan mo siya ng excuse. Sasabihin mo, hindi, ano lang talaga yun, siguro gutom lang siya, or hindi, siguro pagod lang siya, or hindi, ganun lang talaga siya na pero hindi siya talaga healthy para sa'yo. So itong devil na 'to, there is a certain parang addiction towards that person. Addiction or parang matinding kapit dun sa tao na yun. Actually, pwede din baliktad, siya may matinding kapit sa'yo kasi ikaw yung free-spirited eh. So siya parang hindi ka pwedeng umalis o kaya bawat kibot mo minamanduhan o pinapanood niya o pinupunan niya. Tatabi ko lang doon yung four energies na yon. Dalawa ang sa'yo, Libra. Okay lang yan na hindi nyo makita sa frame. Pag i-refer ko naman siya, kukunin ko ulit. Uy, pwedeng sa deck na ito may makita tayong parang kaliwanagan dun sa core energies na yan of addiction. Uy, Nine of Pentacles, very nice. I feel like this January may paglaya na of some sort kay Libra. Meron ng meron ng parang magpo-focus ka doon sa tingin mong deserve mo. May pagkilala sa sarili, pagkilala sa worth mo sa person, pagkilala sa mga non-negotiables mo, at pag-try o pag-attempt na baguhin yung mga bagay na unfair ang treatment sa'yo. Lalo na nung tao na ito na may sa controlling. Pero it's not gonna be easy. Hindi agad-agad. Medyo mag-hesitate ka pa, magdadalawang isip ka pa na gawan ng pagbabago yung buhay mo o mag-cause ng pagbabago sa buhay mo. Pero maganda ang Nine of Pentacles sa simula kasi opulence to, luxury. Um,
parang living to the fullest yung mga naipon mo, yung mga naipundar mo, at parang para sa'yo, deserve ko 'to, may pagkilala na. Oh, lumabas na naman yung devil, ibang deck na 'to ha, devil na naman. Yung iba sa inyo could be dealing with the Capricorn, pero in general na energy ng ano na 'to is may obsession, may soul contract, puwedeng matagal na kayong partners, long-term partnership, o matagal na kayong magkatrabaho. Pero kahit pa gano'n siya, may toxicity or controlling siya, parang addicted ka doon sa ano na yun, dun sa relationship na yun, addict ka doon sa, kasi, halimbawa mag-away kayo, magbabati, parang kiss and make up, ganun. Magbabati kayo kasi konting lambing lang, okay na ulit ng lahat. O kaya parang iti-threaten ka niya, naiiwan ka niya, blah, blah, blah. So, ikaw parang, "Ay, hindi, sorry na, sige, okay na tayo ulit." Yung ganun, magbabati, tas mag-aaway ulit. Away-bati na hindi naman ano, na nagkakaroon ng kaliwanagan o hindi na pagdidiskusyonan ang mga bagay na paano magiging fair ang treatment sa lahat. Alam mo yun? Yung gano'n. Devil, addiction. Temptation, pwede din na gano'n. Pwede din naman na, yun nga, nasa toxic partnership ka, no? Nasa toxic ka na partnership, pero siya talaga yung may, may controlling energy, pero ikaw yung tinuturo niya na may mali. Alam mo yun, ginagaslight ka niya. Yung iba sa inyo could be dealing with a narcissist. Um, Parang yun, gina-gaslight ka niya. Parang wala ka ng ginawang tama, walking on eggshells, pinapanood niya bawat galaw mo, tapos parang hindi ka na makagalaw ng maayos sa partnership na yan. Pero ikaw yung tuturo niya na ikaw yung ano eh, nakikipag-chat kay ganito eh, ikaw yung ano eh, nag-flirt sa iba eh, ikaw yung parang sobrang friendly sa iba eh. So, i-de-deny niya ng i-de-deny na siya yung smooth talker at siya yung nambubudol. Siya yung talagang ano, toxic, gano'n. Pero of course, relationships, it's a two-way street. Hmm, hindi hindi lang isa yung may problema. Parang kung halimbawa toxic yung isa, demanding, kung halimbawa totoong demanding yung partner mo, kung tumatagal kayo, ibig sabihin ini-enable mo yon. So, two-way siya. Hindi lang natin pwedeng isisi doon sa tao na yon yung na issue sa partnership na ito. Kailangan ng pagbabago. May kinakailangang magbago and mukhang this January magsisimula na ito. Pwedeng magsimula sa acknowledgement na you are in a toxic relationship, you're dealing with a narcissist, and you would search for that emotional fulfillment. Maganda tong emotional fulfillment na to. I'm not really sure if it is with this person kasi kung toxic nga, I'm not really sure kung saan doon yung emotional fulfillment. So, i-clarify natin yan mamaya. Pero ito naman, it feels like hindi pa ganun kabilis ang paglaya ni Libra kasi parang ira-rationalize mo pa yung mga issues sa relationship na ito. Ira-rationalize meaning parang, yun nga, yung kanina sinabi ko, parang you will make excuses na parang, hindi, ano lang yan, parang face lang yan, hindi, pagod lang yan, kailangan lang yan ng bakasyon, hindi, ganyan yan ka-asshole kasi ano, gutom lang yan. Alam mo yun? Hahanapan mo ng excuses, hahanapan mo ng logic or reason ang mga bagay na mali naman o baluktot naman. Alam mo yan, kahit saan mo, kahit saang anggulo mo tignan, may mali, pero ikaw tong nagbibigay pa rin ng excuses. O ikaw tong parang, isa sa inyo. Kung hindi ikaw, pwedeng yung partner mo. Energies could be interchangeable. Isa sa inyo, parang naghahanap pa rin ng rason para ma-sustain o ma-continue ang relationship na kung tutuusin, hindi naman na talaga healthy. Pero ang maganda dun, lumabas ang dalawang nine, malapit nang matapos. Nine kasi dalawang ano, near closure. Ano na yan, parang kumbaga fulfillment. Ina, meron ka ng inspirasyon. Let's say, may napanood kang movie, ganyan, o kaya may nabasa kang book na parang inspiration mo to be motivated to get out of a situation that no longer serves you. And magandang senyales yan. Siguro yung iba sa inyo nahihirapan pang kumawala, nahihirapan pang mag-take ng move, pero it feels like
the universe wants to give you some change. Sadyang malakas lang talaga ang kapit ng devil. Hindi ko sinasabi na devil yung partner niyo, pero devil is an energy of, yun nga, addiction. Addiction sa isa't isa, o pwede din naman actually drug addiction yan, o pwede din naman paglaya. Pwede drug addiction, work addiction, kung single ka lalo na, kung hindi to about a relationship with another person, it could be a relationship with yourself, or a relationship mo sa pera, relationship mo sa sarili mo, yun. Pero may two of cups dito eh. So it seems like it's a love reading. It's a partnership. It's a partnership that needs changes. O kaya, pwede din naman tingnan natin na may pagbabago around your partnership. Pwede yung iba sa inyo mag-retreat, magka-counseling, and so that emotional fulfillment will come after yung after ng pagbabago, after na magkaroon na ng pagbabago when it comes to mindset o kaya doon sa pagtrato sa isa't isa. Ito kasi paglaya to, oh, parang um, for the longest time, tingnan mo, oh, si Nala, lion, lioness, sobrang fierce ang lion, di ba? And supposedly, freely roaming siya doon sa canyon, doon sa woods, or whatever, sa bundok, sa desert, whatever. Pero hindi siya she is not on in her own element kasi somebody is caging her. So, hindi mo mailabas yung authentic and yung truest form of yourself dahil merong nagkulong sa'yo. And ayokong i-blame yung ibang tao na kinulong ka kasi we have free will. Kung mahina ang pag-amoy mo sa mga manipulative na tao, it's partly on you. Hindi natin pwedeng sisihin ang mga toxic na tao kasi merong toxic at merong enabler. The more na you enable this person, the more na matatrap ka. Pero you have it in reverse, so it seems like you are starting to acknowledge your worth, acknowledge what you deserve, and perhaps it's a step, this January, it would be a step toward making changes and towards making changes in this partnership. Kasi at the end of the day, pwedeng yung iba sa inyo kasal sa taong to, at the end of the day, you have this person as your kasangga in life. So, at the end of the day, siya pa rin yung pipiliin mo. Pwedeng ganun. So, if this is talking about kung ikaw ay single na nandito ngayon, if you are keen to know parang anong anong ganap o kaya anong ibig sabihin nito sa akin, pwede din naman na you've been practicing yung mga unhealthy habits ng 2025. And so, this 2026, parang you would make it a point na ako naman, o kaya hanapin kung ano yung emotionally fulfilling para sa'yo. Parang emotional fulfillment or better relationship with myself, more self-care, more self-love, ganun. Pwedeng ganun. Kung ano man yung bagay na parang you don't feel na belong ka, mga bagay na um, waldasan mo ng pera, ganyan, ah, mag-iipon ka na this January or you will make it a point na baguhin na yun. Baguhin, medyo mahirap kasi death in reverse pa to. Medyo may struggle pa or hindi pa totally sure doon sa pagbabago na steps na kailangan mong gawin para sa pagbabago. Kung pwede din naman, ito, Oracle of Pentacles, pwedeng yung iba sa inyo, pwedeng struggling with the home life, struggling with the finances, if not struggling, parang you were overspending, perhaps yun yung addiction, overwork, workaholism, or overspending, ang daming gastos na hindi naman necessary. Pwedeng yun yung addiction natin. So, pwedeng shopping addiction. And you will find this January na mas maging stable na or mas maging parang grounded na yung mga hindi mo kailangan, hindi mo nabibilhin. Pwedeng ganon. Recognition na I've been overspending and perhaps it's time to make a change. Kasi parang puro deserve ko to. And, yon nagalawang ipon, pwedeng ganon. What are you fearful to start? Meron kang maaaring may kinatatakutan kang simulan. Alam mo, yung iba sa inyo, pwede naman na if you
Puwede kasi na boss talaga 'to, ta's you are in this toxic work environment, puwedeng toxic yung boss mo ta's ikaw yes ka lang ng yes kay boss. Puwedeng gano'n yung ano, eh, yung relationship na toxic na sinasabi ko, eh, puwedeng not necessarily sa relationship. So, although itong Two of Cups, it's representative of, partnership, puwede din naman siya na partnership as in work partnership, collaboration, colleagues, relationship with your colleagues. Puwedeng yung iba sa inyo, you feel so stuck being in a situation or being in the workplace na parang it pays well, ay sorry kung gumalaw yung camera. It pays well pero hindi ka masaya. So, this January parang part of you iniisip na gusto ko nang umalis kasi gusto ko na nung isang fulfilling na trabaho. And may takot o may pangamba na simulan mag-go to an adventure. Yung rabbit laging reminiscent yan sa akin ni Alice in Wonderland. 'Di ba sinundan niya yung rabbit tapos napunta sila sa rabbit hole. Kung saan katutak na adventure, medyo puwedeng na-overwhelm ka sa thought ng adventure, na-overwhelm ka sa thought na i-chase yung rabbit, i-chase yung kung ano man yung tingin mo or pakiramdam mo, kutob mo na magbibigay sa'yo ng emotional fulfillment. Alam mo na kung nasaan ka ngayon is not something that brings you happiness. Alam mo yun. Yun nga lang nga, natatakot ka pa na magsimula ng panibago for some reason na I don't know. Pero ang maganda niyan, starting your reading is this Nine of Pentacles, which is yung recognition nga of your worth, non-negotiable na, parang pagdating sa pera, ito lang yung paggagastusan ko. Pagdating sa trabaho, I will set my boundaries. Pagdating sa trabaho, ito lang yung pagtutuunan ko ng pansin. Yung ganon. Dalawang beses mo nakuha ang devil, yung core energy mo pa. So, there is some addiction. Puwedeng work addiction 'yan. Kung relationship naman, yun nga, addicted ka dun sa tao na hindi naman totally healthy para sa'yo. Justice, nice. Ikaw 'to, oh, clarifying yung Elder of Swords, which is yung overthinking or yung rationalizing yung mga you're making excuses dun sa mga bagay na hindi naman maganda para sa'yo. Nagka-clarify dun is justice. Puwede din naman na, ikaw 'to, eh, Justice, Libra, um you will get your way out. Yun ang nakikita ko. You will get justice could mean getting your way out. No matter how you rationalize it. Or pwede din naman na it's an advice for you na huwag mong gamitin yung emotions mo para magdesisyon. The challenge is to make this upright, make logical decisions, make decisions based on logic and based on reason, not based on emotion. So don't let your emotions get a hold of you, but instead parang be grounded and parang stay doon sa intelligent side of Libra. Kasi kung gusto mo umalis, planuhin mo ng maigi at alam mo yun, yung halimbawa napagdesisyonan mo this January aalis ka na, magre-resign ka na 'no, planuhin mong maigi at huwag kang magbase dun sa, "Ay aalis na ako kasi ano, eh, pinagsalitaan niya ako ng masama." Yung na-offend, yung napikon ka, dahil lang napikon ka, dun ka aalis, dun ka lang magpaplano. So if you really want, sabi ng kutob mo, umalis ka na, you plan it well enough. Yung yung pag-value mo sa sarili mo, enough na reason na yun, use that as the right or enough reason na yun para planuhin yung exit mo. Kasi you would find a way out. You will find a way out. If not, pwedeng yung boss mo yung aalis or yung partner mo yung aalis, whoever this controlling person is, siya yung mismong aalis. Siya yung lalayas na sa ano mo, paligid mo at dun mo makakamit ng hustisya. Pero I feel like whatever it is that you want to start na, ayusin mo na. Kasi ang emotional fulfillment, happiness, joy ay magsisimula once na makalaya ka na, once na nakita mo yung value mo, yung worth mo, and once na ikaw mismo magdesisyon na magsimula ng panibago. Iwan ko na yun doon, Libra. Kuha tayo ng message. Like, share, and subscribe lamang po tayo para mabuti natin ang pag-upload ng mga bagong readings. At ano, ito ang mensahe ni Universe sa'yo. Invite your monster to lagi sinasabi sa akin ng meditation teacher ko at laging sinasabi ko din 'pag nakukuha 'tong card na 'to, kung ano man yung negative emotions na nararamdaman niyo, invite niyo lang siya parang, "Oh, kumusta ka today? Mas malungkot ka ba? Bakit ka malungkot?" Iproseso niyo siya
yung monster na yon, monster that is the negative emotions, i-proseso niyo siya, tanggapin niyo yung flowers na bigay niya. Parang, oh, anong atin ngayon? Parang masasama na naman loob mo, bakit masama yung loob mo? I-proseso niyo siya, pero wag niyo siyang patambayin. Invite niyo lang siya to a tea, yun nga, i-proseso, pag-usapan, pero palayasin niyo din siya after. Wag niyong tatambayan whatever negative emotions that you are feeling right now. Kasi magiging blocker siya towards pagbabago. Kung ikaw ay resistant sa pagbabago, yun din ay negative emotions at parang mabublur nun or madadilute nun yung journey mo towards the justice or towards a new beginning. Baliktad pa yung full dito. Ayaw mo pang gumawa ng aksyon, ayaw mo pa ng pagbabago. Parang hesitant ka pa sa pagbabago simply because na maaaring ini-entertain natin yung monstrous idea of I'm not good enough, hindi ko kaya to, hindi ako ganun kagaling. Pero once you isipain nyo palabas ng pinto yung I'm not good enough narrative na yon, and then everything will fall into the right place. Easier said than done, I know, but it's a beginning. Happy New Year, Libra. So, yung ko na yun doon. Salamat sa pagbisita. Ako po si A and see you soon. Bye-bye!